From this to this. Ganito raw kalaki ang ipinagbago sa balat ng 43 years old na si Marta. At ang kanyang sikreto, hindi raw mamahaling skincare o makabagong mga treatment, kundi ang mga literal na clingy na linta. Bata pa lang daw, madalas nang magka-eczema si Marta. Nagsisimula siya dito sa kamay, nung mga high school na ako, nasa paa ulit. Ang nagtitrigger sa kanya is yung pagkain ng mga malalansa tulad ng egg, chicken, tsaka mga seafoods. Nakakalakihan na nga raw ito ni Marta. Pero ang pinakamalala ay nang bumalik daw ito noong 2020. Ang kanyang mga binti nangitim, nagsugat at nangaliskis. Masakit siya eh, hindi ka makatulog ng maayos. Pag lumalabas naman, usually naka-pants ako, kaya para hindi makita, ganyan. Nakailang balik na raw si Marta sa dermatologist para magpagamot. Pero ang kanyang eczema, pabalik-balik lang din. Dahil desperado nang gumaling, susubukan na nga raw din sana niyang magpatawas. Nakulam or nakaaway daw ba ako, naiinggit ba sa akin, ganun. Hanggang sa ilang buwan pa lamang ang nakakaraan, nabalitaan daw ni Marta ang tungkol sa isang kakaibang treatment. Ang tawag dito, leech therapy, na matagal nang ginagawa sa bansang India. According to Ayurveda medical system, any skin condition, even though it's psoriasis, eczema, dermatitis, whatever it is, it comes under because of the blood is contaminated. The leech therapy focusing on detoxifying, purifying the contaminated blood out from the body. Kung tutuusin, hindi ba tayo mga Pilipino may tradisyonal na paraan ng panggagamot? Ang bansang India, mayroon din ito ng mga tinatawag na Ayurveda. Galing po ito sa salitang Indian na Ayur o ang ibig sabihin ay life at Veda na nangangahulugan naman ng science. Ilang libong taon na nila itong ginagawa at isa po nga sa pamamaraan ng Ayurveda ang leech therapy. May mga klase raw ng linta na makamandag at mayroon din namang mga linta na wala raw lason, gaya ng ginagamit sa leech therapy. Pinakakapit ang linta sa parte ng balat na may sugat para raw sipsipin ang dugo na may toxin. Epektibo man ito sa mga may skin disease katulad ni Marta. At pati na rin daw sa varicose veins. It is under the guidance of a doctor. There's a science behind that, and it is nothing new. Actually, it is practiced more than 4,000, 5,000 years in India. Hinahayaan ang linta na kumapit sa balat sa loob ng hanggang 1 oras. Depende sa kung gaano kalala ang kaso ng pasyente. At makalipas ang 4 na session, ang laki na ng ipinagbago ng balat ni Marta. Natuyo na ang mga sugat at wala na rin ang pangingitim. Nung nag-leech therapy ako, talagang unti-unti nakita ko kung paano siya tumuyo. Yun lang, matagal nga lang siya pero naging maayos naman yung paggaling niya. Nang araw na yon, bumalik si Marta para sa isa pang session. May maliit pa kasi siyang eczema sa bandang paa. This is the tail. This is the head. This is the head part. So when we do, hold the tail part and we have to let them suck with them. Tatlong linta ang pinakapit sa kanyang sugat. Kapansin-pansin na habang tumatagal, ang kanina'y gahibla lang na mga linta, unti-unti nang tumataba dahil sa nasisip-sip nitong dugo. May konting kirot pero okay lang. Pero mas nararamdaman ko yung medyo makati-kati siya. Makalipas ang 45 minutes, binudburan ng turmeric ang mga linta. Ito raw ang paraan para bumitaw sila sa pagsipsip. Pagkatapos, kailangan daw ipasuka sa mga linta ang kontaminadong dugo na nasipsip nito. The blood the leeches suck from the area is contaminated, so we have to really
vomit the leeches, because if you don't make the leeches vomit the contaminated blood they suck, they will also get kind of sick, or sometimes they die. Ang pagsailalim sa leech therapy, sinabayan ni Marta ng pagiging mapanuri sa kanyang mga kinakain. Iwas na sa malalansa at mamantika. More on fruits na raw ang kanyang kinakain. Safe and effective nga ba ang leech therapy? Lalo't ito lang daw ang bukod tanging nakapagpapagaling sa eczema ni Marta. Sa case na to, case ng isang severe na eczema, nakatulong sa kanya yung leech therapy dahil meron itong antibacterial at anti-inflammatory properties. Nakakatulong din para mag-improve yung blood flow sa isang area. Pag ikaw ay may mga conditions like mga blood disorders, hindi ka pwede for leech therapy. Kung may severe na mga reactions ka, allergic reactions, hindi ka rin papayagan. At itong leech therapy ay ginagawa lang nila sa adults, so 18 years old and above. Yung ibang safety precautions din, maari rin na magkaroon ng possible na maliit na sugat doon sa mga kinakagatan ng leech. At ito ay maaring magbigay ng inflammation, ng bacterial infection. Yung iba, hindi agad nagsastop yung bleeding. At meron ding ibang cases na yung mga tao ay nagkakaroon ng allergic reaction mismo doon sa secretion noong leech. O ayan mga kapuso, wala naman daw masamang sumubok sa mga tradisyonal na pamamaraan. Pero sa oras na magdulot ito ng hindi magandang epekto, makabubuting itigil na at magpakonsulta sa inyong pinagkakatiwalaang eksperto. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.